Hello guys! Welcome po sa Stock Market for Beginners. Ito po ang ating basic concept series, lesson number 7, company metrics versus per share metrics ang pag-uusapan po natin. No? At bago po tayo mag-start, of course, no? Gusto ko lang pong i-review kayo ng konti na pag bumibili po tayo ng shares sa stock market, no? Maliit na piraso lang po no ang binibili po natin. Hindi po natin binibili yung buong company. Isang maliit na slice lang po ang binibili po natin kasi hindi naman po tayo bilyonaryo. Okay po, no? Ayan. At sa ating pong journey, no, sa ating pag-i-invest sa stock market, marami pong numbers no na kailangan nating basahin. Mga numbers na nire-report para po maintindihan po natin yung kumpanya na binibili po natin. Ngayon, typically, binibigay po yung mga numbers na ito into flavors. Yung isa pong flavor, company-wide, kabuuan. Sa kabuuan ng buong company, ito yung numero. Okay? At mayroon din pong per share number. No? Sa isang slice no, ng buong company, ito naman no, ang ibig sabihin ng numero po na iyan. Okay? At para hindi po kayo maguluhan, magbibigay po ako ng ilang example. At umpisahan po natin sa market cap versus price per share. Okay, no? So pag sinabi pong price per share, magkano yung isang maliit na slice ng company? Pag bibili ako ng stock, halimbawa Jollibee, magkano ang isang share ng Jollibee? Isang share lang. Pero pag sinabi nating market cap, magkano ang buong company? Magkano si Jollibee? So yun, ang formula po dun, magkano yung isang share, no, ni Jollibee, i-multiply po natin kung ilan lahat ng shares, no? Magkano isang piraso ng slice at ilang slice meron. So pag minultiply po natin, yun po ang tinatawag na market cap at yun po ang nagsasabi sa atin magkano yung buong company. Example po, si Jollibee po, nung in-screenshot ko po ito noong May, ang value po no, ng buong company, almost 270 billion po. No? Ayan. At magkano ang isang share? 240 pesos po ang isang share ng Jollibee. So kung bibili ka ng isang slice, 240 pesos. Kung gusto mong bilhin yung buong company, kailangan meron kang 270 billion pesos. Okay, no? Ayan. Bakit kailangan dalawa pa? Bakit magkahiwalay pa nire-report yung mga ganitong bagay? Ang price per share po kasi importante po na alam mo magkano isang share kasi bibili ka eh. So para makapagplano ka kung paano ka bibili, no? Ayan, mapaplano mo yung budget mo. Halimbawa, may 10,000 pesos ka, 240 per share. So alam mo na 40 shares ang kaya mong bilhin. Kaya kailangan din po talaga ng price per share. Okay? Para maplano po natin ang ating pagbili. Okay? Alam na po natin yun. Bakit kailangan po malaman yung market cap? Para saan pa ba yan? Alam mo, pakialam ko sa market cap, bibili lang naman ako nilang shares. Kailangan pa rin po ng market cap. Bakit? Marami po reason, no? Bibigyan ko lang po kayo ng ilang reasons po, no? Ito pong market cap, ito ang nagsasabi kung gaano kalaki ang isang company, gaano na siya kalaki yung yung laki niya talaga. Maliit ba siya na company o sobrang laki niyang company? Sa market cap po natin, malalaman po 'yan. At dito po marami pong nagkakamali ng mga tao. Kasi yung size ng company, marami pong tao ang tinitingnan nila yung per share, hindi yung market cap. Halimbawa po, no, may mga tao po ko naririnig, ang tatagal na po sa stock market. Ang sabi nila, ang bibilhin daw nila na stock yung 10 pesos per share or below kasi maliit daw yung company. At ayaw daw nila ng mga company na 100 pesos per share ang presyo pataas kasi masyado na daw pong malaki yung company. Mali po. Kasi per share po ito eh. Hindi po ito yung size ng company. At bibigyan ko kayo ng example. Halimbawa, si FEU. 800 pesos ang isang share ni FEU. O di sasabihin mo, ang mahal na ni FEU, ang laki-laking company ni FEU. False, mali po yun. Kasi meron lang pong 24 million outstanding shares. So ang market cap po ni FEU ay 19 billion. Okay, no? So medyo hindi po siya malaki na company. Medium size lang po ito, no? Ayan. Si LTG naman, on the other hand, 14 pesos po per share, no? So maliit na company na ito. Ito bibilin natin kasi mag-grow pa ito. Pero kung titingnan po ninyo, 10 billion naman yung outstanding share niya.
Or yung market cap niya, magkano yung buong company? It's 158 billion. Ngayon, sino ang mas malaki sa dalawa? Siyempre si LTG. Ang laki-laking company po ni LTG compare kay FEU. Kaya hindi po per share ang titingnan po natin. Pag ang pinag-uusapan natin, sino ang mas malaki? Market cap po. Okay? So may gamit po parehas po yan. No? Yung per share at saka yung company-wide, may gamit po yan. Bibigyan ko pa po kayo ng example. Total earnings versus earnings per share. O kita na po ang pinag-uusapan natin. No? So pag sinabi pong total earnings, magkano ang kinita ng buong kumpanya? Buong kumpanya, magkano? No? Halimbawa si Jollibee, kumita 10 bilyon. Ganon po. No? Ngayon, alam na po natin yung buong kumpanya kumita ng ilang bilyon man. No? Ano ngayon? Isa, dalawang shares lang ang meron ako niya. So, magkano yung akin dyan? Magkano yung earnings ko per share? Ayun. So, importante din po na meron po pareho yung numbers po na ito. Example, no? O yun, halimbawa, si Jollibee kumita sa taon na to, 10 billion pesos. Okay, very good, no? Magkano yung akin dyan? Kung may isang shares ako ng Jollibee, magkano ang kinita nung share ko? 8 pesos, no? Or 9 pesos siguro. Kulang-kulang 9 pesos per share. So, yun, alam mo, kung magkano ang kinita mo, no? Okay. So, bakit importante pareho na inaalam po natin ito? Yung total earnings, kailangan po ito kasi typically, no, pag tinitingnan po natin, no, yung growth, no, over time, ang nakikita nating data madalas na pinoprovide, no, ng maraming website, ganyan po, is yung income ng buong kumpanya, no? Madalas po hindi po ito per share or yung buong company magkano ang kinita ni Jollibee noong 2015, 2016, 17, 18 hanggang 2025. So matatrack po natin yon using yung total earnings ng buong company. Saan pa nagagamit yung total earnings na yan? Pag i-compare mo siya sa ibang company, halimbawa si Jollibee kumita 10 billion no, noong taon na to. Tapos yung Shakey's Pizza halimbawa kumita 5 billion. So alam mo, mas malaki si Jollibee. No? Mas malaki ang kinita niya. Mas marami. Mas malaki yung market share niya. So parang ganun po. Nako-compare mo siya sa ibang company. Lalo-lalo na kung market share ang pinag-uusapan. At marami pa pong comparison. Marami po kasing bagay. Marami pong data na hindi po nire-report ang per share metrics. Kaya pag kailangan sa mga ganun senaryo, alam natin yung total earnings, no? Ayan, okay? Maliwanag po ba? Ngayon, yung earnings per share, saan naman pumapasok ang earnings per share? Kailangan alam mo magkano ang kinikita attributed sa isang share. Bakit? Ang isang reason po, valuation. Dito mo po mag-gauge kung ang isang stock ay mura or mahal. High level lang naman po, no? High level. Bibigyan ko kayo ng example. Halimbawa, si company ABC, ang presyo niya sa market, no, 100 pesos per share. Okay? Kumikita lang ang isang share ng 2 pesos. So medyo alam mo, tagilid ka na niyan, no? Ang earnings yield mo niyan, 2 divided by 100, 2% lang ang kinikita mo, no, for the price that you pay. Okay? Or ang PE ratio niya is 50. So mukhang mahal po siya. So doon po nagagamit po yung earnings per share sa mga bagay tulad ng valuation. So magkaiba po ang use po nila kaya parehas po yung nire-report, no? Okay, next po tayo, no? Para marami po kayo example para mas magets po natin na inaaral po natin pareho. Dividends, total payout versus dividends per share. Pati ba naman dividends magkahiwalay pa? May company-wide pa, may per share. Ay, kailangan po, no? Okay. Total dividends paid, magkano lahat yung nilabas na pera ng kumpanya para mamigay siya ng dividends. Ayan, halimbawa, namigay si FEU 700 million. O yun, so 700 million yung budget ni FEU. Pinamigay niya as dividends. Ngayon, dividends per share, kung may isang share ako, magkano matatanggap ko? Ayun, ang tanungan po dyan, no? Okay? So, big example po dito, no? Si Pure Gold. Nag-budget sa 2 billion. Namigay siya 2 billion pesos. 2 billion pesos pinamigay niya. O magkano marireceive mo kung may isang share ka ng Pure Gold? 72 centavos. Okay, maliwanag po ba? So ang total payout po niya 2 billion. Okay? At ang dividends per share ay 72 centavos kung meron kang isang share po ng Pure Gold. Okay, bakit importante na naman to? Bakit pinaghiwalay na naman ito? Okay, ganito po kasi yan. Yung total dividends paid, kailangan mo rin malaman yan.
Although alam ko gusto mo lang malaman magkano makukuha mo yung dividend per share. Gusto mo malaman magkano yung makukuha mo. Very, very good. Eh bakit kailangan pa yung total dividends paid? Kasi analysis. Kung gusto mo mag-analysis, i-compare mo. Magkano ang pera ni FEU? Magkano yung cash na meron siya sa bangko? Magkano yung pumapasok na pera taon-taon kay FEU? Total, 1 billion ba? 2 billion ba? Taon-taon. Kasi doon mo po magigage kung kaya niya pong bayaran ito in the future, no? Kaya inaalam mo magkano ang pera ng buong kumpanya, magkano yung pumapasok na pera taon-taon. Kaya ba niyang isustain yung ganitong budget na 2 billion every year? So yun po ang mga tanungan. Kaya kailangan mo po ito pareho mo itong pinag-aaralan. Per share, magkano yung matatanggap mo, yung total para malaman mo kung sustainable. Okay? Maliwanag po ba? So yun lang naman po yung mga ilang example na gusto ko pong sabihin po sa inyo. So in conclusion po, company-wide, kailangan po yan. Kasi ina-analyze po natin yung buong negosyo at tinatrack po natin yung growth nung kumpanya at kino-compare po natin sa ibang companies. No? Maliwanag po ba? Ayan, katulad po nito, tinatrack natin. Lumalaki ba si Pure Gold every year? Ayan, so nakikita po natin as a whole company. Ngayon, per share ay kailangan kasi kailangan mong planuhin yung investment mo, no? At kailangan mo ring malaman kung yung presyo na babayaran mo ay okay ba yung presyo mo o lugi ka. Ayan. At kailangan mo rin malaman, okay, pag naglabas ako ng ganitong pera, ano naman ang babalik sa akin as dividends. Yung mga ganun eh. It helps you makes better decisions sa iyong portfolio. Okay, maliwanag po ba? So bottom line, company-wide, big picture, per share, ano ang epekto sa iyo as a retail investor. Ayan. So final thought lang po, no? Marami pong metrics pero isa lang po ang goal po nito para po makagawa po tayo ng smart decision at analysis. Kailangan po natin ito pareho. At nag-cover lang po ako sa inyo ng ilang example at in the future ay marami pa po kayong matututunan, marami pa po kayong madidiscover at importante po mag-aral tayo ng mag-aral. Okay, maliwanag po ba? At yun lang naman po ang daldalan natin ngayon. Iniiwan ko po sa inyo ang kasabihan, walang mahirap sa taong masikap. God bless po sa inyo. See you sa susunod na lesson natin. God bless. Bye-bye.